Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1111 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga mangyayari? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. Dahil 3 weeks break ay medyo matagal-tagal tayong mag-aantay. Pero huwag kayong mag-alala, may mga theory at predictions tayo na dadating at mga chapter ng One Punch Man. Kaya abangan nyo yan mga katambay dito sa ating channel. O paano? Simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito nga sa taas ng Labo Face kung saan sinusubukan pa din pasukin o sirain ni Saint Mars yung barrier. Ilang pagtatangka nga yung ginawa nito at ayun, nakagawa nga ito ng butas at nakapasok na doon sa Labo Face. Kung nasan yung mga bida natin, sa di kalayuan nakita ni Jinbei na may malaking ibon na nakapasok doon sa barrier at naalarma to dahil nga nakaramdam siya ng napakalakas na haki. Nung nakapasok nga itong si Saint Mars, nagmadali na si Jinbei para nga ayain na si Zoro na umalis na at bumalik na doon sa Sunny. Nagulat naman si Zoro dahil andun na si Jinbei at ayaw pa nga nito umalis doon dahil nga si Lucci daw ay nakatayo pa at makikita natin dito na itong si Lucci nakatayo nga. At duguan nga ito pero mukhang di pa din sumusuko. Bigla naman nagsalita si Sanji na ano na daw, kasama na daw ba nito si Zoro. Sabi naman ni Jinbei na ito na nga daw at aayain na niya si Zoro. Hinablot nga ni Jinbei si Zoro at sinabi na umalis na daw sila doon. Dahil nga panalo naman na daw siya. Pero mukhang ayaw pa nga ni Zoro. Naramdaman ni Jinbei na naglalakad nga si Lucci at mukhang gusto pa lumaban ito. Pero nagsorry nga si Jinbei kay Lucci dahil may gagawin nga daw siya. Aatake nga ito gamit yung Fishman Karate 5,000 brick piece. At ayun, sinalag nga ni Lucci yung atake at pagkatapos nun medyo nang hina nga si Lucci at bumalik na nga ito sa normal na anyo niya. Pagod nga dito si Lucci pero bigla na lang dumating sa harap niya itong si Saint Mars at nagulat nga dito si Lucci. Tinanong nga nito kung nasan si York. Habang tumatakbo nga sila Jinbei, nakita nga ni Zoro yung biglang dumating sa harap ni Lucci at napatanong kung ano yon. Si Lucci naman dito sinagot yung mga tanong ni Saint Mars. Sinabi niya na si York daw ay nandun pa sa taas at nakatali nga daw ito doon sa control room na nasa 4th floor sa building A. Yung dalawang tumakbo daw ay sila Zoro at Jinbei. May 5 pa nga daw na miyembro ng Straw Hat ang nasa taas at 2 pang Vegapunk. Naghahanda nga daw yung mga yon para sa pag-alis nila at papunta nga daw yung mga yon sa likod ng isla at meron ngang 85 pang mga Cypher Paul at 4 na Seraphim ang nakakulong doon sa basement. At 6 minutes na lang daw magsisimula na yung live broadcast ni Vegapunk. Sabi naman ni Saint Mars ay magaling daw si Lucci. Wala daw siyang dapat itanong at problemahin pa at pagkatapos nito lumipad na si Saint Mars pero may pahabol pa si Lucci. Sinabi nito na yung partner daw niya ay andon sa control room at sugatan nga daw yon. Sana nga daw ay magawa ng paraan ni Saint Mars para hindi na madamay pa yung kaibigan niya. Ang sagot nga ni Saint Mars ay mukhang hindi daw pwedeng mangyari yon. Mahirap daw kasing iligtas ang isang insekto kung yung buong pugad daw mismo yung sisirain. Nakatangsin at mapupunta tayo dito kay Luffy. Tuwang-tuwa nga itong si Luffy na makita niya itong sila Dory at Brogy na nasa isla. Sabi nga ni Dory dito na 2 taon na nga daw yung nakalipas nang huling makita nila itong si Luffy. Muntik na nga daw nilang di makilala to. Sabi naman ni Brogy na meron daw silang napakinggan dati na kwento nun sa Elbap tungkol sa isang god. Paano daw nagawa ni Luffy na magaya yung itsura nun? Nagtaka naman si Luffy sa sinasabi nung dalawa. Sabi naman ni Brogy na yung itsura daw ni Luffy, yun daw yung god. Sabi na lang ni Luffy habang tumatawa na medyo naguguluhan daw siya sa dalawa. Pag-usapan na lang daw nila mamaya yon. Samantala nagulat naman sila Saint Mercury at Saint Saturn na bakit may mga giants doon. Sabi naman ni Dory na ang laki daw ng mga halimaw na nasa harap nila. Parang bigla daw silang bumalik sa gubat ng Elbap. Sabi naman ni Luffy sa dalawa na hindi sila dapat lumalaban ngayon. Dapat nga daw ang ginagawa nila ay tumakas na. Sumagot naman si Dory na alam daw nila. Sinabi daw sa kanila ni Sanji na kapag nakita nila si Luffy, yung meeting place daw ay doon sa likod ng isla. Nag-decide daw sila na tumulong nang marinig nila yung balita tungkol sa Egghead na itong sila Luffy nga daw ay pinaliligiran ng mga barko ng Marine. At makikita natin dito kung nasan yung iba pang mga bida natin. Sila Sanji ay papunta na doon sa likod. Sila Bonnie ay nasa harap na ng barko ng mga giant. Sila Nami naman ay nasa taas pa pero saglit lang din ay makakapunta na agad yung mga yon sa barko. Pagkatapos nung pagpapaliwanag ni Dory ay pinatunog na nito yung malaking trumpet niya para mag-signal sa mga kasama nilang giant. At nang marinig yon ng ibang mga giant ay alam na nila na kasama na nila Dory at Brogy si Luffy. At signal na yon para umalis na sila sa isla dahil yung pagliligtas lang naman kay Luffy yung pakay nila doon sa Egghead. Narinig nga yun nila Saint Mercury at mukhang alam niya na nagsisignal nga yung mga giant para umalis na. Pero sinabi nito na sige daw mag-iingay din daw siya
siya na kapag narinig daw nila yon ay uuwi talaga silang lahat. At ayun, sumigaw nga itong si Saint Warcury ng napakalakas na naglalabas pa yung boses niya ng napakalakas na haki. Gulat na gulat nga yung tatlo sa pinakawalan ni Saint Warcury. Nakakatawa nga si Luffy dito dahil dun sa lakas ng sigaw ni Warcury, pati yung mata, tsinelas at yung pilat ni Luffy sa dibdib ay tinangay nga. Ang kulit. Yung lakas ng sigaw na yon ay syempre rinig na rinig sa labas ng isla at yung haki ay kalat na kalat. At dahil doon nagsibagsakan yung mga mahihina ang loob. Talagang meron ding conqueror sa haki lahat ng miyembro ng Gorosei. Nakakatakot. Natigil na yung pag-iingay ni Warcury at sinalungan nila Dory at Brogy si Luffy. Ano daw nangyari kay Luffy? Mukhang kakaiba daw yung nangyari sa katawan nito at tumatawa na lang yung dalawa. At makikita nga natin dito na bumalik na yung pilat ni Luffy na napasabi na lang siya na munti ka na daw yon. Lap trip na naman. Nasabi pa ni Luffy na meron daw conquerors haki itong mga to. Mukhang ang world government nga daw ay malalakas din talaga. Ilang saglit nga lang ay sumugod nga itong si Saint Warcury sa tatlo at naganda naman agad itong dalawang giant para dumepensa. Tinawag nga nila itong Sun Shield, Isvalin. Nagsalita nga si Saint Warcury na pambihira daw yung tadhana na pagsama daw silang tatlo nitong si Luffy. Kilala daw ba nila kung sino yung taong kasama nila ngayon? Sumagot naman yung dalawa na oo naman daw. Kaibigan daw nila yang si Luffy. Pagkatapos nun binalibag nila itong si Saint Warcury na parang wala lang at gumamit na naman ng atake na tawag ay Split Skylda. Ayun, tumalsik nga itong si Saint Warcury pero rumesback naman si Saint Saturn at napasabi na kung ganun daw ay pati itong mga giant ay mabubura din sa history ng mundo katulad ni Luffy. At nagbuga nga si Saint Saturn ng mga lason. Sumigaw naman si Luffy na mag-ingat itong dalawa dahil delikado yon. At syempre si Luffy yan. Gumawa siya ng paraan. Bumunot siya ng isang malaking puno ng nyog at tinanggal niya yung mga dahon at pinakinis niya gamit yung ngipin niya. Pinintahan niya at naging baseball bat nga yun. Lupet no? Syempre imagination yan ni Luffy. Pagkatapos nun ay pumorma na si Luffy na parang baseball player at tinampas niya pabalik yung mga bolang lason papunta doon kay Saturn at Warcury. At napasabi si Luffy na tikman daw nila yung sarili nilang mga likha at pagkalanding ng mga lason ay sumabog yung mga yon. Nagulat nga si Luffy na sumasabog daw pala yung mga yon. Ilang saglit lang dumating na yung mga giant at sinabihan na sila Dory at Brogy na yung mga apoy daw ay kumakalat na at haharang nga daw yon sa daan. Humanga nga si Brogy doon sa ginawa ni Luffy. Si Dory naman ay sinabi na umalis na sila. Sumang-ayon nga si Luffy na umalis na sila dahil nga daw yung mga yon ay hindi na mamatay. At makikita nga natin dito na bumabangon na yung tatlong Gorosei. Nagulat nga yung dalawang giant na sabi nga ni Dory na immortal daw ba yung mga yon. Sabi naman ni Luffy na hindi daw niya alam pero kahit anong gawin daw niyang atake ay hindi niya mapatumba yung mga yon. Sabi naman ni Brogy na wala daw siyang alam na lahi o ability na biniyayaan ng ganong kapangyarihan. Tatakbo nga daw sila pero para sa kanya daw yung nangyari ay nanalo sila. Nakatangsin at napunta kay Nami. Tinatawagan nga ni Nami si Jinbei at pinapamadali na to. Sabi naman ni Jinbei na papunta na sila. Kay Bonnie naman ay nagulat sila na may mga nakaharang doon sa daan at yung mga nakaharang pala ay itong tatlong Vice Admiral na hindi papayag na makatakas itong mga bida natin lalo na si Bonnie. Si Saint Mars naman ay nakita na si York at tinanong to kung nasan yung room na kinaroroonan nila Vegapunk na nandun nga sa live broadcast. Nagulat nga si York at takot na takot dahil may halimaw daw doon pero nagsasalita nga daw ito. Si Kizaru naman dito ay nakahiga pa din at gustong tulungan ng ibang marine. Sinabi nga ni Kizaru na malala daw yung sugat niya at hayaan daw muna siya na magpahinga. Sa di kalayuan ay nireport ng isang marine na may nakikita daw silang isang malaking kung ano na naglalakad. Mas malaki pa daw yon sa mga giant at makikita natin dito na ito yung Ancient Iron Giant. Nagising na to na mukhang may pupuntahan. Nandun nga daw ito sa northwest ng isla. Hindi nga daw tinatablan yon ng makapal na apoy. Mukha nga daw isang titan yon na nasa impyerno at parang may sinasabi yung Iron Giant na yon. At ito nga yung sinabi nitong Iron Giant na I'm sorry Joy Boy. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman ang nasaksihan natin at matindi pa din yung bakbakan sa pagitan ng mga giant at ni Luffy laban sa mga Gorosei. Ang mga bida natin ay malapit nang makaalis pero may sagabal pa din sa dulo nito. Ito nga yung mga Vice Admiral. At ano kaya ang balak nitong Iron Giant? Sana ay tulungan niya sila Luffy dahil mas malaki yung tsansa ng pag-alis nila doon sa isla kapag tumulong pa itong Iron Giant. Marami pa ang mangyayari kaya abangan natin ang mga susunod pa na chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!